Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong tagapakinig at tagsuporta sa inyong YouTube channel. Ang kwentong aking ibabahagi ay nangyari taong 1989. Madalas po akong kutsain ng mga taong nakapaligid sa akin dahil sa aking kapansanan. Pilay po ako. Sa kabila ng mga pinagdadaanan ko, mas pinili ko pong maging matatag. Naging palaboy ako dahil sarili kong pamilya iniwan ako. Isang gabi, nakakita ko ng isang nakakakilabot na nilalang habang inaatake nito ang lalaking sugatan. Tinulungan ko siya at hindi ko akalain na siya pala ang babago sa buhay ko. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalang Andoy. At ito ang aking kwento. Itay? Inay? Nandito na po ako. Huwag niyo po akong iiwan, nakikiusap po ako. Tulungan niyo po ako, Itay. Nay! Tulong! Butil-butil ang pawis ko sa noo nang magising ako mula sa aking masamang panaginip. Pakiramdam ko ng mga sandaling yon. Paulit-ulit akong iniiwan ng aking mga magulang at kapatid. Kahit 13 taon na ang lumipas, sariwa pa rin sa aking isipan ang masakit na bahagi na yon sa aking nakaraan. Masamang-masama ang loob ko dahil mas pinili ng mga magulang ko na iligtas ang kapatid ko kesa sa akin. Hindi ko makakalimutan ang itsura ng mga nilalang na umatake sa aming bahay na siyang naging dahilan ng pagkapilay ko. Nagkaroon ako ng peklat sa binti na paulit-ulit na nagpapaalala sa akin sa malagim na sinapit ko noon nung ako ay bata pa. Ngunit hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung ano ba talaga ang tawag sa ganong klaseng nilalang. Bahagya naman akong nagulat nang marinig ko ang boses ni Lolo Usok. Mukhang dinalaw ka na naman ng masamang panaginip mo, Andoy. Palagi kang nananaginip sa tuwing sumasapit ang hating gabi. Nga pala, bakit dito ka pa rin natutulog sa tubuhan? Sayang naman ang bahay na matagal ko nang inaalok sa'yo para pansamantala mong tirahan. Alam niyo naman po ang dahilan eh. Kung bakit mas pinili ko pong matulog sa tubuhan, Lolo Usok. Pasensya ka na. Palagi ko nalang nakakalimutan ang tungkol sa bagay na yon. Nag-aalala lang naman ako sa'yo dahil baka matuklaw ka pa ng ahas dito. Hanggang ngayon ba iniisip mo pa rin na kapag matutulog ka sa bahay, pakiramdam mo ay merong aatake sa'yo na masasamang nilalang. E di hamak naman na mas ligtas ka sa bahay ko kaysa nandito ka sa labas. Dito po ako sa labas mas komportable, Lolo Usok. Mas malawak po ang lugar at madali po ako makakatakbo kung sakaling may nilalang po na umatake sa akin. Tsaka, ano po bang ginagawa nyo rito? Gabi na. Dapat po, nasa bahay nyo na po kayo. Binabantayan kita, Andoy. Bakit niyo po ba ako binabantayan? Hindi ko naman po kayo kadugo. Hindi ko kayo kapamilya. Dapat wala po kayong pakialam sa mga kagaya ko pong palaboy, di ba? Naaawa kasi ako sa iyo. Isa pa, kapag nakikita kita, gumagaan ang pakiramdam ko. Tigilan niyo na po, Lolo Usok, ang pagmamalasakit po sa akin. Sarili ko nga po mga magulang, iniwan ako eh. Kayo pa kaya, na hindi ko naman kapamilya? O kaano-ano man lang? Hindi sukatan ng pagiging magkadugo o magkapamilya kapag magpapakita ka ng kabutihan para sa ibang tao. Totoo ang sinasabi ko. Nag-aalala ko sa iyo, Andoy.
Dahil hindi na rin naman iba ang turing ko sa'yo. Kaya hindi ka nag-iisa. Ako ang magiging saklay mo. Kahit matanda na ako, kaya kitang protektahan. Kaya ano bang ikinakatakot mo? Andoy, matagal nang nangyari yon. Kalimutan mo na ang nagdaan. Nabaling ang aking atensyon sa aking peklat sa binti. Bumakas sa aking muka ang labis na sama ng loob. Gustong-gusto ko nang kalimutan ang gabing inatake ako ng masasamang nilalang. Ngunit palagi ko yun naaalala sa tuwing nakikita ko ang aking binti. Bakit hindi mo nalang talian ng panyo ang peklat mo sa binti? Nang hindi ka nalulungkot ng ganyan. Tsaka para hindi mo na rin makita. Kahit naman po talian ko pa ng panyo ang binti ko, alam ko pa rin naman sa sarili ko na may kulang sa akin. Wala eh. Malupit ang Diyos sa akin, Lolo Usok. Bakit hindi na lamang po niya ako pinatay, no? Kesa naman magdusa ako ng ganito habang buhay. Hay nako, Andoy. Huwag kang magsalita ng ganyan tungkol sa Panginoon. Naniniwala akong may mga dahilan kung bakit nangyayari ito sa'yo. May dahilan din kung bakit mas pinili ng mga magulang mo na iwanan ka kaysa ang isama ka nila sa pagtakas nila. Baka nga, napahamak sila o di kaya naman ay namatay. Kaya wag mong hihilingin sa Panginoon na sana ay namatay ka na lang. Maraming dahilan para mabuhay, Andoy. Kaya dapat magpakatatag ka. Hindi pa sila patay. Talagang kinalibutan lang nila ako. Biruin nyo, 13 taon na akong naging palaboy sa kalye. Namamalimos ako habang ginagamit ko ang kapansanan ko. Pero ngayon na binata na ako. Imbis na mabawasan ang paghihirap ko, mas lalo lamang po ako nagdudusa. Dahil sa mga tao walang tigil sa pangungutya sa aking kalagayan. May kapansanan na nga ginaganon pa nila. Nagdudusa ka dahil ikinukulong mo ang sarili mo sa iyong nakaraan. Masaya mabuhay. Huwag kang panghinaan ng loob. Huwag mong intindihin ang mga nangungutya sa iyo. At hindi magtatagal, magkikita kayong muli ng mga magulang mo kung totoong ang buhay pa sila. Ayoko na po silang pag-usapan. Sige na po, Lolo Usok, umuwi na po kayo. Gusto ko na po magpahinga. O sige, matulog ka na. Pero babantayan muna kita. Kapag nakatulog ka na, saka ko aalis sa tabi mo. Lolo Usok, bakit ba ang bait-bait nyo sa akin? Tapos kapag may nangungutya sa akin, palagi nyo akong pinagtatanggol. Marami naman po kayong apo ah. Bakit ako po pinagtsatsagaan yung alagaan at ipagtanggol? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lolo Usok bago niya ako sinagot. Dahil nag-iisa ka, walang nag-aalaga sa iyo. Wala kang pamilya. Ang mga apo ko may pamilya sila. May mga magulang sila na nagmamahal sa kanila. Pero ikaw ay wala. Ewan ko ho sa inyo. Kaya napagkakabalan tayong tunay na maglolo eh. Pati ang apo ninyong si Tasyo nagsiselos na rin sa akin. Dahil sa kabaitan ay pinapakita nyo sa akin. Lalo na kapag nag-aaway kami. Mas kinakampihan nyo po ako kaysa sa kanya na sarili nyong apo. Si Tasyo lang talagang naiibang ugali sa lahat ng aking mga apo. Kaya nga madalas kitang binabantayan. Dahil ayokong siya ang maging dahilan para madagdagan ng paghihirap ng kalooban mo. Kaya, hayaan mo na lang ako sa aking ginagawa. Konti na lang naman ang ilalagi ko dito sa mundo. Dahil alam mo naman matanda na ako. Kaya sana naman, pabayaan mo na akong gumawa ng kabutihan para sa'yo. Mahaba pa po ang buhay nyo, Lolo Usok. Huwag niyo po't sabihin yan. Bigla kong naramdaman ang kakaibang sakit sa aking dibdib nang sabihin ni Lolo Usok ang bagay na yon. Napakabuti niya kasi sa akin. Kaya masakit para sa akin ang isipin na darating ang araw na mawawala siya sa tabi ko. Kung tutuusin,
Nabubuhay ako ngayon dahil sa kanyang pagbabantay. Kaya kahit na anong sabihin ko sa kanya, hindi maitatanggi na naging bahagi na rin siya ng aking buhay. Bakit po ba ni minsan ay hindi niyo po ako pinabayaan, Lolo Usok? Simula po sa pagkabata ko, palagi po kayong nariyan para sa akin. Dahil naaalala ko sa iyo ang sarili ko noon. Kapag nakakagawa ko ng kabutihan para sa iyo, gumagaan talaga ang pakiramdam ko. Meron kasi akong isang bagay na nagawa na sobra kong pinagsisiyan hanggang ngayon. Hala, sige na, matulog ka na. Kalimutan mo na lang ang mga sinabi ko. Babantayan kita rito hanggang sa makatulog ka. Muli akong naiga sa lupa na may latag ng dayami at banig na gawa sa abaka. Pinagmasdan ko muna ang itsura ni Lolo Usok. Maputi na ang kanyang buhok. Makapal ang kanyang balbas at bigote. Meron siyang suot na singsing na may kulay berdeng bato. Maganda yon na madalas niyang iniaalok sa akin. Subalit tinatanggihan ko naman dahil ayokong maging dahilan yon ng pag-aaway namin ni Tasyo. Hindi ko na malayan kung anong oras ako nakatulog. Basta nagising na lamang ako sa malakas na tawanan ng mga lalaki sa paligid ko. Nang magmulat ako ng aking mga mata, tumambad sa aking paningin sina Tasyo at ang mga kasama niya. Nagising silang lahat sa akin. Napabalikwas ako ng bangon at nagtataka na napatitig sa mga ito. Teka, anong kailangan nyo? Bakit ganyan kayo makatingin? Bakit may dala kayong aso? Alam mo, hindi ko talaga maintindihan kung bakit hanggang ngayon panay pa rin ang lapit mo kay Lolo Usok. Teka, sandali lang. Wala akong alam sa sinasabi mo, Tasyo. Baka nagkakamali ka lang. Hindi ako nagkakamali. Kitang-kita ko kayo kagabi. Alam mo bang madaling araw nang umuwi si Lolo Usok? Dahil yon sa pagbabantay niya sa'yo. Para kang bata na kailangan pambantayan. Dinaig mo pa ako sa pag-aalaga mo sa lolo ko. Sino ka ba sa inaakala mo, ha? Kaya kumukulo ang dugo ko sa'yo Dahil mang-aagaw ka ng lolo ng may lolo. Wala akong inaagaw sa'yo, Tasyo. Si Lolo Usok ang lumalapit sa akin. Nakita mo naman, di ba? Palagi niya akong pinupuntahan dito. Yun na nga Dito ka natutulog malapit sa bahay namin para magpaawa sa kanya. Alam mo, hindi ko alam yun, ha? Hindi ko alam kung anong pinakain mo kay Lolo Usok para mag-alala siya sa'yo ng gusto. Bigla kong natigilan nang tumahol ang alagang aso ni Tasyo. Bumundo lang kaba sa aking dibdib dahil parang nahuhulaan ko na kung ano ang tumatakbo sa isip ng mga ito. Teka, anong binabalak niyong gawin sa akin, ha? Bakit may kasama kayong aso? Ano ba sa tingin mo ang gagawin ko sa'yo? Ngumisi ng nakakaloko si Tasyo habang ang apat niyang mga kasama ay pinalibutan ako. Paika-ika akong umatras at pinakiramdaman ang kanilang kilos. Kung ano man ang binabalak niyo, ang mabuti pa huwag niyo nang ituloy, nakikiusap ako. Kung hindi ko naman ito gagawin, hindi ka lalayo kay Lolo Usok. Isa pa, palagi mo na lamang akong pinapahiya sa harap ng maraming tao. Lumalabas tuloy na masama ako Samantalang ikaw naman, ang pilay sa ating dalawa. Dapat ikaw ang masama. Baka nga may dala ka pang kamalasan Wala akong dalang kamalasan. Baka ikaw ang may dala ng malas. Ano sabi mo? Ang sabi ko, ikaw ang malas. Isa pa, hindi ako natatakot sa'yo. Tignan na lang natin kung maging matapang ka pa sa gagawin ko. Umalingaw-ngaw ang malakas nilang tawanan habang dinuduro nila ang aking binti. Kahit matagal na nilang ginagawa sa akin ang bagay na yon, ngayon lamang ako nakaramdam ng kakaibang kaba. Kaya naman, nang pakawalan ni Tasyo
ang alaga niyang aso na si Tisoy. Bigla kong kumaripas ng takbo habang paika-ika. Sige! Takbo hanggat may lupa! Sige, Tisoy! Habulin mo ang pilantod na yan! Lapain mo hanggat gusto mo! Habang tumatakbo ako, papasok sa taniman ng mga tubo, rinig na rinig ko ang kanilang boses. Sabay-sabay silang nagtatawanan at panay ang bansag sa akin na ako ay isang pilay. Mas lalo kong nilakihan ang aking hakbang para lamang makalayo sa asong humahabol sa akin. Sinuong ko ang makapal na tubuan, kaya ang dahon ng mga ito ay humiwa naman sa aking katawan. Mabuti na lamang at biglang tumigil ang aso. Naupo siya sa lupa habang laylay ang kanyang dila. Huminto ako sa pagtakbo at tinignan ko siya ng mabuti. Tisoy, ganyan nga. Huwag mo akong kakagatin, ha. Diyan ka lang. Huwag kang lalapit. Hindi gumalaw ang aso na si Tisoy habang nakatingin lang siya sa akin. Walang bakas ng galit sa kanyang anyo, kaya naman nakahinga ako ng maluwag. Kung ganun, naawa ka sa akin, Tisoy. Hindi mo na ako hinahabol. Hindi mo na ako kakagatin. Umangil si Tisoy at bigla kong kinabahan nang lumapit siya sa akin. Ngunit hindi para kagatin ako, kundi para dilaan ang aking mga paa. Dahil naman sa tuwa ko, niyakap ko siya ng maigpit. Maraming salamat, Tisoy, ha. Mabuti ka pa. Alam mo kung anong pinagdadaanan ko. Hala, sige na. Bumalik ka na rin sa amo mo. Baka malaman niya na hindi mo ako totoong kinagat. Baka pati ikaw, saktan ka niya. Inilinga ng aso ang kanyang paningin na para bang naiintindihan niya ang aking sinasabi. May nakita itong ibon na pugo na nagtatago sa tubuan. Nagulat ako nang bigla niya yung sinunggaban at kinagat sa katawan. Kaya nang magkaroon ng bahid ng dugo ang bibig nito, agad itong tumakbo pabalik sa kinaroroonan ni Natasio at ng mga kaibigan niya. Mula sa aking kinaroroonan, dinig ko ang masayang boses ni Tasio. Nasaan ang pilantod na yun, ha, Tisoy? Aba, teka, may dugo ang bibig mo, ah. Abay, nakagat mo siya. Tama ba? Magaling, Tisoy, magaling. Magaling ang ginawa mo. Narinig ko na tumahol ang aso na si Tisoy at hindi ako makapaniwala na naisip yon ng isang hayop. Pinagmasdan ko naman ang pugo. Hindi siya tuluyang namatay dahil mababaw lang naman ang sugat na tinamo niya. Maya-maya pa ay narinig ko ang boses ni Lolo Usok. Kausap niya si Tasio. Galit na galit ito habang hinahanap ako. Nasaan si Andoy? Anong ginawa niyo sa kanya, ha, Tasio? Nasaan si Andoy? Aba, malay ko ba kung nasaan ang pilantod na yun? Tsaka hindi naman nakuha na pa ng nawawalang pilay, ah. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Tasio. Nasaan si Andoy? At anong ginawa niyo sa kanya? Pwede ba, Lolo Usok? Tigilan niyo na nga ang pagharap sa walang kwentang pilay na yun. Ay nako, pambira naman talaga, oo. Nakakainis na kayo eh. Ako ang apo niyo, ah. Ako ang dapat na inaalala niyo at hindi ang pilantod na yun. Mas inaalala ko si Andoy dahil alam ko na pinaglaruan niyo na naman siya. Narinig ko na biglang tumigil sa pagsasalita si Lolo Usok. Teka, abat may dugo ang bibig ni Tisoy. Huwag mo sabihin. Wala na si Andoy mo, Lolo Usok. Nilapa na siya ng alaga kong si Tisoy. Pagkasabi ni Tasio ay wala na akong narinig na boses na nagsalita. Ang narinig ko na lamang ay ang mabigat na yabag ng mga paa na papalapit sa aking kinaroroonan. Teka. Hindi ako dapat makita ni Lolo Usok. Baka malaman ni Tasio na hindi naman ako totoong kinagat ni Tisoy. Inilinga ko ang aking paningin sa paligid.
at naghanap ako ng makapal na puno ng tubo. Doon ako dumapa at nagtago habang hinihintay ang pagdating ni Lolo Usok. Pagtapat niya sa aking pinagtataguan, inilinga niya ang kanyang paningin sa buong paligid. Diyos ko, wala po sanang nangyaring masama kay Andoy. Bumaling si Lolo Usok sa kabilang direksyon ng daan at nagsimula ng tumakbo habang tinatawag niya ang pangalan ko. Nakuyom ko ang aking mga kamao dahil pakiramdam ko naging duwag ako. Maya-maya pa, bumangon ako mula sa aking pagkakadapa at naupo sa lugar na aking pinagtataguan. Kinapa ko ang aking bulsa na mayroong pang natitirang tinapay. Kinain ko yun at napatanaw ako sa malayo. Sinasabi ko na nga ba't naririto ka lang? Nagulat ako nang marinig ko ang boses ni Lolo Usok mula sa aking likuran. Bakit po kayo narito? Tsaka, bakit niyo po ba ako hinahanap? Siyempre, hanapin kita dahil nag-aalala ko sa iyo. Apo niyo po may gawa nito sa akin. Pinahabol niya po kay Tisoy eh. Mabuti na nga lang po. At mas tao pang mag-isip yung alaga niyang aso kaysa sa kanya. Naasal hayop naman. Pasensya ka na sa ginawa ng aking apo Andoy. Puro na lamang kayong pasensya. Palagi nila akong kinukutya at pinaglalaruan ng dahil sa inyo. Bakit ba kasi lapit kayo ng lapit sa akin? Napapahamak tuloy ako eh. Kahit alam niyo na ang ginagawa ng apo niyo sa akin, lumalapit pa rin kayo. Hindi niyo ba nakikita? Bilalak na nila akong saktan na. Dahil sa pagpapakita niyo ng pagmamalasakit sa akin. Naiinis na rin ako sa inyo eh. Naiintindihan ko kung bakit nagagalit ka ngayon. Hindi niyo ako naiintindihan, Lolo Usok. Dahil kung naiintindihan niyo po ako, hindi na po kayo lalapit sa akin. Alam niyo na kayo po ang dahilan kung bakit ako ginugulo ng apo niyo eh. Pero heto pa rin kayo. Panay pa rin ang lapit niyo sa akin. Kaya't ang mabuti pa po, umalis na kayo. At huwag na po kayo lalapit sa akin para wala ng gulo. Pasensya ka na talaga sa ginawa ng aking apo. Hayaan mo at pagsasabihan ko siya. Hindi na po kailangan. Dahil ayoko na makipag-usap sa inyo. Huwag niyo na rin ako lalapitan para tumahimik na buhay ko. Tinalikuran ko na si Lolo Usok at mabilis akong naglakad palayo sa kanya. Hindi ko siya nilingon para iparamdam sa kanya na masama ang aking loob. Hindi ko namalayan na nakarating na pala ako sa kabilang kakahuyan. Ay nako, ang bihira naman oh. Paano naman ako nakarating sa lugar na to? Malayo na to sa tubuhan na tinutulugan ko ah. Inilinga ko ang aking paningin sa paligid. Saglit akong naupo sa ugat ng malaking puno. Napansin ko ang mga galos sa balat dahil sa daon ng mga tubo. Dati naman, kapag nasusugatan ako, hindi naman ganito katindi ang sakit. Bakit ngayon? Masakit talaga. Hinaplos ko ang aking sugat, ngunit bigla kong nakaramdam ng paglalaway. Hindi ko mapigilan na hindi dilaan ang sarili kong dugo. Kaya naman, napatayo ako at nagtataka sa aking ginawa. Hala, ano nangyayari sa akin? Nagugutom na ba ako? At pati ang aking dugo, tinitikman ko? Bumundol ang kaba sa aking dibdib. Dahil hindi lang yon ang kauna-unahang pagkakataon na ginawa ko yon. Alam ko na may kakaiba sa akin. Hindi ko lang maintindihan kung bakit nararamdaman ko ang bagay na yon. Ang mabuti pa, itulog ko na lang to. Baka gutom lang talaga ako. Kesa naman umalis pa ako para maghanap ng pagkain. Baka makita pa ako ni Natasio at ng mga walang nyanyang kaibigan. Magkagulo na naman. Akma sana nahihiga ako sa ugat ng puno nang mahulog naman ako sa lupa.
Sakto na merong dalawang lalaki ang napadaan sa gawing yon. Malakas silang nagtawanan at sinabihan pa ako ng pilay na lampa. Sanay na ako sa ganong klaseng salita na ibinabato sa akin ng mga tao. Oo na! Ako na ang pilay! Alam na nga ninyong pilay eh. Sinasabi nyo pa. Dahil sa sinabi ko, mas lalong lumakas ang tawa ng mga ito. Ngunit ipinagpatuloy ko na lang ang paghiga sa malapad na ugat ng puno. Ilang sandali pa, agad akong nakatulog. Naalimpungatan lang ako sa malakas na sigaw ng isang lalaki. Napabalikwas ako ng bangon at inilinga ko ang aking paningin sa paligid. Grabe, ang bilis naman yata ng oras. Malapit nang dumilim ang paligid. Tsaka teka, sino kaya yung sumigaw? Tulong! Tulungan niyo ako! Saklolo! Mula sa aking harapan, dumaan ang isang lalaki na may sukbit na bag sa balikat. Habang hinahabol ito ng 4 na nilalang. Nanlalaki ang aking mga mata dahil sa itsura nila. Para silang halimaw na nakasunod sa lalaki kahit saan ito magpunta. Napatayo ako at tumakbo ko sa gawin nila. Pumasok ang mga ito sa kakawian. Diyos ko po, Panginoon ko. Iligtas niyo po sana ang lalaking yun. Teka, kailangan may gawin ako. Bigla kong natigilan nang tumambad sa aking paningin ang lalaking duguan. Nanghihina at maraming kalmot sa katawan. Hinawakan niya ako sa braso. Tulungan mo ako. Nakikiusap ako sa'yo. Balak nilang kunin ang bag ko. Tulungan mo ako. Hindi ako makapagsalita dahil sa labis na pagkabigla. Kaya nang hawakan ito ng 2 aswang, ay tuluyan itong nakaladkad papunta sa madilim na bahagi ng kakawian. Habang ang 2 aswang naman ay nakatingin sa akin at dahan-dahang humahakbang papalapit sa aking kinaroroonan. Nanlilisik ang kanilang mga mata at umaangil na parabang galit na aso. Natatandaan ko kayo. Kayo ang mga nilalang na umatake sa akin nun. Humanda kayo dahil papatayin ko kayo. Hindi ko napigilan ang bugso ng aking damdamin. Sinugod ko sila at inatake ko sila ng malakas na suntok na tumama naman sa kanilang muka. Bumagsak silang 2 sa lupa at agad na nawalan ng malay. Napatingin ako sa gawin ng lalaki. Sakto na nakita ko siyang kinagat ng aswang sa balikat. Sumigaw siya ng malakas dahil sa labis na sakit. Kaya naman, nilapitan ko sila at inatake ko ng suntok ang unang aswang na lumapit sa akin. Tinamaan ko siya sa muka. Pasadsad siyang bumagsak sa lupa. Sunod naman na umatake ay ang isa pang aswang. Gamit ang kanyang kuko, nakaiwas ako at gumanti ako sa kanya ng isang malakas na sipa na tumama naman direkta sa kanyang dibdib. Tumalsik siya at hindi na nakabangon. Teka, bakit parang ang lakas ko yata? Nagawa ko silang pabagsakin ng isang suntok lang. Paano naman nangyari yun? Maya-maya pa ay bigla kong naalala ang lalaki. Pagtingin ko sa gawin niya, nawalan na to ng malay. Kaya naman, agad ko siyang nilapitan at binuhat para mailayo sa lugar na yon. Anak naman ng putya, oo. Saan ko naman kaya siya pwedeng dalhin? Wala naman ako sariling bahay. Ayoko namang humingi ng tulong kay Lolo Usok. Nako, paano kaya to? Anong gagawin ko? Saglit akong nagpalinga-linga sa paligid upang maghanap ng pansamantalang masisinungan. Naramdaman ko ang pag-agos ng mainit na likido sa aking dibdib mula sa sugat ng lalaki. Lagot, hindi tumitigil ang pag-agos ng kanyang dugo mula sa sugat niya sa balikat. Idagdag pa ang mga kalmot niya sa katawan. Diyos ko,
Kayo na po sana ang bahala sa kanya. Ituro niyo po rin sa akin kung saan po kami maaaring tumigil. Paika-ika akong tumakbo habang pasan ko ang lalaki sa aking likod. Maya-maya pa ay nakita ko ang malaking puno ng dao. Ibinaba ko siya sa lupa at humanap ako ng damong bagangan o paragis. Mabilis kong binunot yon at dinikdik ang mga dahon. Ang katas ay ipinatak ko sa sugat ng lalaki. Pasensya ka na. Wala akong alam sa mga gamot eh. Ginawa ko lang sa'yo ang gamot na madalas kong inilalagay sa sugat ko. Pagkatapos kong gamutin ang sugat niya, tinignan ko ang laman ng kanyang bag. Binuksan ko yon at tumambad sa aking paningin ang iba't ibang klase ng garapon na merong laman na iba't ibang kulay rin na likido. Teka, ano kaya to? Tsaka, bakit parang pinag-aagawan ito ng mga nilalang na yung kanina? Sa tingin ko mahalaga to. Kaya halos ibuwis niya ang kanyang buhay para dito. Natigilan ako nang biglang umungol ang lalaki at mahinang nagsalita. Mga gamot yan. Gamitin mo ang kulay pulang garapon para sa lahat ng mga sugat ko. Ha? Anong gagawin ko sa garapon? Ipatak mo sa aking mga sugat ang laman niyan. Bilisan mo pakiusap bago pa ako mahawa ng aswang. Oh, sige. Gagawin ko na. Nanginginig ang aking mga kamay nang buksan ko ang takip ng garapon. Ipinatak ko ang laman nun sa kanyang mga sugat. Napangiwi naman siya sa sobrang sakit. Tinawag mo bang aswang ang mga hayop na umatake sa ating kanina? Sigurado ka ba na aswang ang tawag sa kanila? O baka naman nagkamali lang ako ng pagkakarinig? Hinintay ko ang sagot ng lalaki, ngunit tuluyan na siyang nawalan ng malay. Pagkatapos kong malinisan ang kanyang sugat, nagpahinga na rin ako sa kanyang tabi at agad na nakatulog. Kinabukasan ay nagisnan kong nakaupo na ang lalaking iniligtas ko. Nakatitig siya sa akin. Mabuti naman at gising ka na. Kumusta na ang pakiramdam mo? Ayos na ang pakiramdam ko. Mabisa ang gamot na inilagay mo sa aking mga sugat. Salamat nga pala sa pagtulong mo sa akin, ha. Teka, mukha yatang hindi ka taga rito. Tama ka. Hindi nga ako taga rito. Napadpad ako rito para magtago sa mga aswang na humahabol sa akin. Hinahabol ka ng mga aswang? Nako, talaga palang hindi ako nagkamali ng pagkakarinig kagabi. Aswang nga ang mga nilalang na umatake sa ating kagabi. Kung ganun, anong uri sila ng aswang? Sila mga aswang na sigbin. Alaga sila ng supremo ng mga aswang na balak kunin ang nagawa kong gamot laban sa kanila. Isang gamot na tinatawag kong bertud ng katas ng sambong. Teka, sandali lang ha. Medyo hindi gumagana ang isip ko ngayon eh. Hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo. Una, ay nabanggit mo ang tungkol sa mga aswang na sigbin. Ngayon naman, ay ang tungkol sa bertud ng katas ng sambong. Ano ba talaga ang gusto mo sabihin sa akin? Ang mga sigbin ay alagad ng supremo na nagbenta ng kaluluwa sa hari ng kadiliman. Pumapatay sila ng mga albularyong kayang magpagaling sa hawa ng aswang. Dahil magiging bantayon sa paggasik nila ng lagim at pagpapalakas ng kanilang puwersa. Kung ganun, isa kang albularyo? Oo. Albularyong nakatuklas ng kakaibang gamot na makakatalo sa kanilang kamandag. Sa pamamagitan ng bertud ng katas ng sambong, matatanggal ang hawa nila sa kanilang biktima. At kapag nangyari yon, mapipigilan ko ang pagdami ng kanilang mga alagad. Pero, bakit dito ka pumunta? Baka madamay kami sa problema mo na yan. Ako nadamay sa problema ng lugar niyo. Dahil dito talaga nagsimula ang mga sigbin. Bago sila lumipat sa baryo namin. Nangyari yon dahil sa kaduwagan ng isang manunugis ng aswang.
Ha? Nakakatuwa naman. Manunugis ng aswang pero duwag. Para bang ang hirap naman yata na paniwalaan nun. Walang mahirap paniwalaan. Kung makikita mo lang ang itsura ng kanilang supremo, para ka na rin nakaharap sa demonyo. Siya ang nag-uutos sa mga sigbin na umatake sa mga tao sa baryo, na mapipili nilang sakupin. Kahit mukha pa siyang demonyo, hindi ako matatakot sa kanya. Isa pa, kapag sinalakay nilang baryo namin, ako mismo makakalaban nila. Hindi ko nakakalimutan na sila ang sumira sa pamilya at buhay ko. Huwag ka magsalita ng ganyan. Lalo na at hindi mo pa nakakaharap ang supremo nila. Siya nga pala, may dala akong pagkain dito. Baka gusto mo. Mukha kasing palaboy ka at wala kang matutuluyan. Palaboy ka dyan. Paano mo naman nalaman yun? Kung may bahay ka kasi, hindi tayo matutulog sa gubat na to. Hindi mo ako dito dadalhin. Kaya wag mo nang itanggi na hindi ka palaboy. Mabilis kong nalalaman ang estado ng isang tao batay sa kanyang suot at kilos. Estado kapag nalalaban dyan. Pareho naman tayong palaboy Wala ka rin naman bahay na matutuluyan Ngumiti ang lalaki na nakilala ko sa pangalang Hector. Pasimple ko siyang pinagmasdan at para bang magaan ang loob ko sa kanya kahit may konting kayabangan ito. Salamat sa tinapay Kahapon pa ako hindi kumakain Kaya hindi ko natatanggihan to Oo, teka, sandali. Bakit ka tumayo? Kailangan na nating umalis. Halika, sama mo ko. Maglalakad tayo papunta sa karamihan ng mga tao. Maghahanap tayo ng pansamantalang bahay na matutuluyan. Ayoko. Ikaw na lang ang pumunta ron. Ayoko madamay sa problema mo, no? O sige, ikaw ang bahala. Bahala ko pa naman sana na bilang ka ng masarap na pagkain na hindi mo pa natitikman sa buong buhay mo. Teka, talaga? Pakakainin mo ako ng gusto kong pagkain? Oo nga. Kaya halika na, sumama ka na. Akma sana akong susunod sa kanya. Ngunit bigla kong natigilan. Kaya naman, napatingin sa gawi ko si Hector. Oh, bakit bigla kang tumigil? Ikaw na lang pala umalis. Baka madamay ka pa sa pangungutya ng ibang tao sa aking kalagayan Isa pa, baka magtaka sila sa itsura mo. Iniisip mo ba na kinakahiya kita dahil sa kapansanan mo? Iniisip mo bang kagaya ako ng ibang tao na umaalipusta sa pagkatao mo? Nagkakamali ka. Hindi ako ganong klase ng tao. Tsaka, kung inaalala mo naman ang aking kalagayan, madali ko lang naman may papaliwanag sa kanila ang mga nangyari nang hindi nila malalaman ang tungkol sa mga aswang na sigbin. Isa pa, kapag nalaman nila na isa akong mahusay na albularyo, baka pagkaguluhan pa nila ako. Ngayon lang ako nakakita ng albularyong mayabang Hindi ako mayabang. Sinasabi ko lang kung ano ang totoo. Kaya halika na, para makabawi naman ako sa'yo ng utang na loob. Wala na akong nagawa nang hawakan ni Hector ang braso ko at sabay kaming naglakad. Napadaan kami sa tubuan. Sakto na naroroon si Lolo Usok. Abay, sino ang kasama mo, Andoy? Mukhang hindi siya taga rito. Isa pa, bakit ganyan ang itsura ninyo? Siya po si Hector, Lolo Usok. Hindi po siya taga rito. Naligaw lamang siya. Hinabol po kasi siya ng baboy ramo. Tinulungan ko po siya. Bakit hindi naman yata kagat ng baboy ramo ang nakikita ko sa balat niya? Para bang nanggaling sa kalmot ng kuko. Gasgas lang po to mula po sa mga kahoy na tumama sa aking katawan. Tumakbo po kasi kami, kaya nagkaganito po ang balat ko. Mawalang galang na nga po pala sa inyo, Lolo. Saan po ba ako pwedeng makahanap ng kubo rito na pwede kong upahan? Nako, ay wala kang mahanap na bahay rito na mauupahan. Hindi uso yun sa lugar namin. Pero kung gusto mo, may kubo ko rito. Malapit dun sa tubuan. Yun nga lang,
Wala kang kapitbahay at masyadong tahimik. Mas maganda nga po na walang kapitbahay. Gusto ko rin po ang tahimik ang paligid. Para maayos po akong makapanggamot sa mga tao. Aba teka, manggagamot ka ba iyo? Opo, isang mahusay po na manggagamot. Tumawa ang matanda sa himig pagyayabang ni Hector. Napapailing naman ako habang nakatingin sa dalawa. Halika, sasamahan kita sa magiging bahay mo. Libre na lang yon para sa'yo. Kesa naman walang nakatira at masira lamang. Mabuti na yung may taong mag-aalaga sa kubo ko. Teka, sandali lang, Hector. Di ba sabi mo, hahanap tayo ng pagkain na gusto ko? Oo nga, hindi ko naman nakakalimutan yun eh. Kailangan lang na maitabi muna ang bag ko. Dapat may bahay na rin ako matutuluyan bago yun. Tama naman si Hector, Andoy. Isa pa, hindi komportabling gumala sa lugar na to kung ganyan ang itsura niya. Alam mo naman na hindi maganda ang ugali ng mga tao rito. O siya, sige na po. Bilisan na natin magpunta ron. Baka mamaya makita na naman tayo ni Tasyo. Pagtripan na naman nila ako. Hindi na nagsalita si Lolo Usok nang mauna siya sa paglalakad habang kaming dalawa naman ni Hector ang nasa kanyang hulihan. Matagal na ba kayo magkakilala ni Lolo Usok? Oo naman. Bakit mo naman naitanong? Wala naman. Baka kasi hindi siya mapagkakatiwalaan eh. Ano ka ba? Mabait yan. Ikaw ang mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Napahagikdik ako ng tawa nang makita ang reaksyon ng mukha ni Hector. Kaya naman, napalingon sa aming gawi si Lolo Usok. Ngayon ko na lamang nakitang naging masaya ka, Andoy. Ngayon lang din kayo nagkita ni Hector. Pero parang matagal na kayong magkakilala. Bakas sa mukha ng matanda ang labis na tuwa, lalo na nang tumingin ito kay Hector. Saka namin muling ipinagpatuloy ang paglalakad. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, narating na namin ang sinasabing kubo ni Lolo Usok. Hindi naman napigilan ni Hector ang tuwa nang makita ang itsura ng kubo. Ang ganda naman pala dito. Tsaka napakaraming tanim na halamang gamot. Albularyo rin po ba kayo, Lolo Usok? Hindi. Pag-aari ito ng kakilala ko. Matagal na silang wala rito. Kaya ako na rin ang namahala sa kanilang lupain. Mahalaga ang lugar na ito para sa akin. Kaya marami ring mahalagang halamang gamot ang itinatanim ko rito. Hala, sige na. Pumasok na kayo sa loob. May mga luma akong damit dyan. Kasya yun sa inyong dalawa ni Andoy. Subukan nyo. Maraming salamat po sa tulong nyo, Lolo Usok. Walang anuman yun. O ikaw naman, Andoy. Ikaw nang bahala sa bisita mo, ha? Magpalit ka na rin ng damit. Pangatlong araw na yata ang suot mong damit na yan. Ang asim mo na. Lolo naman Pati ba naman damit ko at amoy ko? Napapansin nyo? Mahinang tumawa ang matanda. Saka siya umalis sa harapan namin. Nagkatingin na naman kaming dalawa ni Hector bago kami pumasok sa loob ng kubo. Teka, bakit para yatang malungkot ka? Hindi ka ba masaya na magkakabahay ka na? Siya nga pala. Magtabi na lang tayo sa katre, ha? Hindi. Ayoko. Ikaw na lang mag-isang matulog dyan. Ako naman sa labas lang ako matutulog. Teka, bakit naman sa labas ka matutulog? May kubo na nga tayo. Mahabang kwento. Basta hindi ako komportabling sa loob ako ng bahay matutulog. Mas nakakahinga ako ng maluwag kung sa labas ako mahihiga. O sige, ikaw ang bahala. Hindi na ako mag-uusisa. O siya, sige na. Bilisan mo na magbihis at nang makagala na tayo. Teka, sandali lang. Para bang nakakalata na ako Kanina pa ako sunod-sunuran sa'yo Bakit? Wala pa naman akong inuutos sa'yo Pambihira naman Hindi ko akalain na isang araw pa lang kitang nakikilala ay nagbago na kagad ang takbo ng buhay ko. Kapag ganitong oras naglalakad na ako sa kalsada at may kinakain ng masarap na pagkain. Huwag mo nga akong pinaglololo ko.
Alam kong panay tinapay lamang ang laman ng tiyan mo. Hindi ko na itago ang pagkairita ko sa aking kaharap. Kaya umalis na lang ako sa kanyang harapan. Bigla kong nainis, kaya padabog akong naupo sa mahabang bangko na gawa sa tabla. Nasa ilalim yon ng malaking puno ng mangga. Maya-maya pa ay merong tumama na kulay puting damit sa aking muka. O yan, ako na ang kumuha ng damit mo. Para kang bata akong umaste. Sa tingin ko naman, magkasing edad lamang tayo. Magkasing edad tayo, pero mas pogi ako sa'yo. Lamang ka lang naman sa akin ng mga 1.5 paligo eh. Pambihira. Mukhang ikaw yata ang mayabang ah. Napatawa na lamang ako sa sinabi ni Hector. Agad naman akong nagpalit ng damit at sumama sa kanya papunta sa palengke. Ipinagdasal ko na lamang na hindi kami makita ni Tasyo. At sa awa naman ng Diyos ay nakahanap kami ng karinderya. Kumain kami at nagdala ng pagkain hanggang sa pag-uwi namin ulit sa bahay. Dahil busog na naman ako, natulog ako sa ilalim ng puno. Si Hector naman ay pumasok na rin sa kubo. Pagsapit ng hating gabi, dinalaw ulit ako ng masamang panaginip. Huwag! Huwag niyo akong iiwan! Huwag kayong umalis, huwag! Nandito pa ako! Tay! Inay! Sasama ako! Habol ang aking hininga nang mapabalikwas ako ng bangon. Butil-butil din ang pawis ko sa aking noo. Napalunok ako ng laway at nakaramdam ako ng init sa paligid. Inilinga ko ang aking paningin. Madilim at tahimik ang lugar na aking kinaroroonan. Maya-maya pa ay merong kumate sa leeg ko. Kinamot ko yon. Pero agad din akong napangiwi dahil sa sakit. Napatayo ako sa labis na gulat. Diyos ko! Ano to? Bakit mahaba ang aking mga kuko? Pinagmasdan ko ang aking mga daliri sa kamay, maging sa aking mga paa. Tumambad sa aking paningin ang kulay itim at matutulis kong mga kuko. Sa aking balat naman, tumubo ang malago kong balahibo na parabang balahibo ng kambing. Hindi. Hindi maaari ito. Anong nangyayari sa akin? Napaatras ako ng hakbang dahil sa labis na takot. Maya-maya pa, biglang kumalam ang aking sikmura at hindi ko mapigilan ang aking sarili. Gusto kong tumakbo sa kakawian para lumantak ng hilaw na karne ng hayop. Namalayan ko na lang na tinatahak ko na ang daan papunta sa kagubatan. Lumiwanag ang aking paningin kahit madilim ang paligid. Wala akong pakialam sa aking itsura dahil mas gusto kong mapawi ang aking gutom. Ayun! May usa! Mas lalo kong natakam nang makita ko ang usa na abala sa pagsabsab sa damo. Agad ko yung sinunggaban at binali ang kanyang leeg. Tuluyan ko nang hindi napigilan ang aking sarili. Kinagat ko siya sa kanyang leeg at sinipsip ko ang kanyang dugo. Piniga ko ang kanyang katawan at narinig ko ang tunog ng pagkadurog ng kanyang mga buto. Kahit nagtataka ko sa mga nangyayari, hindi ko naman maintindihan kung bakit halos ayaw kong tigilan ang katawan ng kawawang usa. Ang sarap naman ito! Walang kasing sarap! Malinam naman kanyang bituka. Malamis-namis naman ang kanyang dugo. Masarap pala ang hilaw na karne ng usa. Lahat ng mga yon ay kusang lumabas sa aking bibig. Hindi ko makontrol ang galaw ng aking katawan. Ang mismong tiyan ko ang naghahanap sa lasa ng karne ng usa. Ang mga nangyaring yun sa akin ay nasundan pa ng maraming beses. Halos gabi-gabi na akong naghahanap ng hayop sa kagubatan na hindi naman namamalayan ng kasama kong si Hector. Akala ko normal lang yun sa akin dahil nakakaranas talaga ako nang hindi kumain at magutom. Ayoko rin naman na merong makaalam na ibang tao
dahil baka hindi na ako magkaroon ng kalayaan na humanap ng pagkain sa kakahuyan. Isang umaga, biglang dumating sa bahay si Tasyo. Bakas sa kanyang muka ang galit. Anak naman ng putya, oo. Kaya pala hindi na kita nakikita sa tubuan ah. Dahil lumipat ka na ng bahay na hayop ka. At sa bahay pa ni Lolo Usok. Talaga ba nananadya ka ha? Nagkakamali ka, Tasyo. Hindi ako lumipat sa bahay ni Lolo Usok mo. Dito ako natutulog, sa bangkong to. Turo ko sa bangko na madalas kong higaan. Pinaglululoko mo ba akong tarantado ka? Parehas lang yun. Dahil sa sinabi ni Tasyo, agad na kumilos ang kanyang mga kaibigan para pagtulungan akong hawakan sa tigkabilaan kong braso. Ano ba? Bitiwan niyo ako. Ano bang kasalanan ko sa inyo? Bakit ba palagi niyo na lamang akong ginugulo? Bitiwan niyo ako! Nagtanong ka pang hayop ka? Sino ba pinagbabalaki mo ha? Baka gusto mong ipain kita sa aswang na pumatay sa mga usa sa gubat. Ano? Aswang sa gubat? Oo, aswang sa gubat. Alam mo, naisip ko na maganda yata para magkaroon ka ng silbi. Ipain ka na lang namin sa aswang. Para mahuli na ng mga tanod at ni Kapitan ang lintik na halimaw na namiminsala sa gubat. Wala akong alam sa aswang na yun. Kaya bitiwan niyo na ang braso ko. Bitiwan niyo ako. Wala ka talagang kadalaan, hayop ka. Gusto mo yata talaga masaktan eh. Agad na dinakot ni Tasyo ang aking damit. Sa kanya ako sinikmuraan. Sa lakas ng pagkakasuntok niya, kulang na lang, isuka ko pati ang kinain kong usa kagabi. Kahit kailan talaga, kontrabida ka sa buhay ko. Mabuti naman at alam mo na kontrabida ako sa buhay mo. Samantalang ako, demonyo ang tingin ko sa'yo. Hindi nagustuhan ni Tasyo ang sinabi ko sa kanya. Kaya naman, sinubukan niya akong suntukin ulit. Ngunit may kamaunang sumalo sa kamay ni Tasyo. Nang sundan ko ng tingin yon, nakita ko si Hector. Teka lang, mukha yatang ginugulo mo ang kaibigan ko ha. Ano? Kaibigan? Kaibigan mo tong pilantod na to? Sino ka ba ha? Bakit ka nakikialam dito? Ako lang naman ang hahatol sa kasamaan mo. Hindi ko inaasahan na biglang susuntokin ni Hector ang mukha ni Tasyo. Nabitiwan niya ako at bumagsak siya sa lupa. Umatake ang apat nitong mga kasama, pero sinalubong sila ng mga malalakas na sipa ni Hector. Sabay-sabay silang bumagsak sa lupa. Gulat na gulat ako dahil hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Wow! Grabe, lupit mo, Chong! Para ako nanonood ng pelikula ni Tony Pereira. Mahusay ka palang makipaglaban, Hector. Di naman masyado. Nagkataon lang na Baraad tong umaapi sa'yo. Ano ka mo? Baraad! Lintik ka! Pinagbigyan lang kita! Agad na bumangon si Tasyo at inatake niya ng suntok si Hector. 2 beses itong nagpakawala ng suntok, ngunit naiwasan yon ni Hector. Gumanti ng sipa si Hector. 2 beses na tumama ang paa niya sa katawan ni Tasyo. Kaya bumagsak ulit ito ng pasadsad sa lupa at tuluyan nang nawalan ng malay. Sa takot naman ng mga kabarkada ni Tasyo, kumaripas ang mga ito ng takbo at hinila nila ang walang malay na si Tasyo. O ano? Ano kayo ngayon? Lumabang kayo kay Hector! Ha! Siya lang pala ang katapat niyo eh! Mga duwag! Mga duwag! Pagmamayabang ko, habang sumisigaw, nahabol sila ng tingin. Inawat naman ako ni Hector sa pamamagitan ng pagtapik niya sa aking balikat. Tama na, awat na! Wala na sila oh! Hindi ka naguguluhin ng mga yon. Pambihira ka naman, Hector, oh. Ayos ka. Huh, ginulat mo ako dun, ah. Akala ko ba, wala kang alam sa pakikipaglaban. Eh, ang galing-galing mo kanina, para kang action star. Tapos, nung una tayo nagkita takot na takot ka. Sino ba naman kasi ang hindi matatakot
May sugat na ako gawa ng aswang. Hindi mo ba alam na wala akong kinakatakutan? Pero sa hawa ng aswang takot ako. Dahil ayoko maging isang halimaw. Isang halimaw na kinatatakutan ng mga tao. Kaya nga nagpursige ako na gumawa ng bertud ng sambong para wala nang mahawa ng aswang. Bigla akong natigilan sa sinabi niyo ni Hector. Sa ilang araw naming pagsasama ay magaan na kagad ang loob ko sa kanya. Ngunit pagkatapos kong makita ang kakaibang galing niya sa pakikipaglaban, natitiyak ko na hindi siya ordinaryong albularyo. At delikado ko sa kanya dahil anumang oras kapag nahuli niya ako, baka siya pa ang maging kalaban ko. Kanina, narinig ko na binanggit ni Tasyon tungkol sa aswang sa gubat. Totoo kaya yun? Kasi ang alam ko, sa nilalang na kumakain ng hayop ay hindi paganap na aswang, kundi may hawa lang siya ng aswang. Anong ibig mo sabihin? Meron pa akong isang dahilan kung bakit ako nandito. Yun ay ang maghanap ng mga tao na may hawa ng aswang. Ang sabi kasi sa akin ng nanay ko, na dating albularya, lumalabas ang sintomas ng hawa ng aswang kapag 13 taon na ang lumipas mula na makagat siya. Dapat bata yun. Pero kung matanda na ang makakagat, mabilis na lumilitaw ang sintomas. 2 hanggang 3 araw lang, makikita na ang pagbabago. Teka, ang ibig mo ba sabihin kapag bata ang nakagat ng aswang, 13 taon muna ang magdadaan bago makita ang sintomas, ganun ba? Tama ka. At hindi agad-agad siya magagamot. Aabot ng ilang araw ang gamutan. Tapos dapat tuloy-tuloy ang pagpapainom ng bertud. Nang mga oras na yon, ay nahulog ako sa malalim na pag-iisip. Dahil sigurado na ako sa akin sarili na may hawa ako ng aswang. Hector, anong binabalak mong gawin? Kailangan kong magmatsyag sa paligid. Kailangan kong maging alerto dahil mahirap na. Baka mamaya niyan matuntun ako ng supremo ng mga aswang at malagay sa paganib ang buhay ko. Pati na ang buhay mo, Andoy. Magsasalita pa sana ako nang biglang dumating si Lolo Usok. Pawisan siya at habol ang sariling hininga. Diyos ko, Hector! Bilisan mo! Kailangan ko tulog mo! Ho? Bakit to? Ano po ba nangyari? Marami ang patay sa barangay hall at marami rin ang sugatan na kailangan mo ring gamutin. Kaya halika na. Dalhin mo lahat ng mga gamot mo. Tulungan mo kami, Hector. Bumakas sa mukha ni Hector ang pag-aalala bago siya pumasok sa loob ng kanyang silid. Pagbalik niya, dala na niya ang kanyang bag. Napilitan naman akong sumunod sa kanila para malaman ko kung ano ang nangyari sa mga sugatan. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, narating na namin ang barangay hall. Bumungad sa amin ang ingay ng mga pamilyang nawalan ng kaanak. Merong nagwawala dahil sa labis na galit. Ang iba naman ay nakikipag-usap sa mga pulis. Nilapitan ni Hector ang isang lalaking sugatan. Meron itong malalim na kagat sa balikat at braso. Halos hindi rin mabilang ang kalmot nito sa balat. Huwag ka munang gumalaw para maiwasan ang pagdurugo. Agad na pinatakan ni Hector ng gamot ang mga sugat sa katawan ng lalaki. Namilipit ito sa labis na sakit at ikinuwento niya ang mga nangyari. Hector, ano sa palagay mo nangyari dito? Hindi kaya sinalakay sila at inatake ng mga aswang para palabasin ako sa aking pinagtataguan. Dahil sa sinabi ni Hector, mabilis akong napalinga sa paligid. Saka ako lumapit sa kanya. Kung ganun, isa tong patibong? Tama ka, Andoy. Para mahuli nila ako. Tatapusin ko lang ang panggagamot ko sa kanila at aalis kagad ako rito. Dahil sa sinabi ni Hector, tinulungan ko na siya sa panggagamot. Tiniis ko ang nararamdaman kong pagkatakam sa dugo. Nanginginig ang aking mga kamay na hindi ako makahinga. Napansin ko naman
na masama ang tingin sa akin ni Lolo Usok. Bigla ang pagbundol ng kaba sa aking dibdib. Diyos ko, hindi kaya may napapansin na sa akin si Lolo Usok? Huwag naman sana. Ibinaling ko sa ibang direksyon ang aking paningin. Mabuti na lamang at malapit nang matapos si Hector sa kanyang panggagamot. Kaya naman, nauna na akong umuwi sa kanya. Kalat na rin ang dilim sa paligid nang makarating ako sa bahay. Maya-maya pa ay narinig ko na ang boses ni Lolo Usok mula sa aking likuran. Andoy! Sandali lang! Bigla kong huminto. Pagkatapos ay humarap ako sa kanya. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Alam kong sobra na ang gagawin kong pangingailam sa buhay mo. Ngunit, nag-aalala ako sa iyo. Bakit po, Lolo Usok? Sagot ko habang mabilis ang tibok ng puso ko dahil sa pag-aalala. Ayokong malaman ng matanda na meron akong hawa ng aswang dahil baka isipin niya na ako ang pumatay sa mga tao. Alam kong may matindi kang pinagdadaanan. Kakaiba ang kulay ng iyong mga mata. Ang iyong lakad, hindi na masyadong paika-ika. Ganun po ba? Ginamot po kasi ako ni Hector. Hindi mo ako maloloko, Andoy. Alam ko na ang kilos mo at kabisado na kita. Sigurado ako, may hawa ka ng aswang. Napatitig ako sa mukha ng matanda. Hindi ako makapaniwalang alam ni Lolo Usok ang mga nangyayari sa akin. Alam kong nagulat ka sa mga sinabi ko. Matagal ko nang alam na may hawa ka ng aswang. Dahil nakagat ka sa binti mo nung bata ka pa. Alam ko rin na hindi ikaw ang pumapatay sa mga tao. Dahil kasama mo ko sa tuwing pumupunta ka sa gubat. Ako ang nagbibigay sa iyo ng pagkain para hindi ka tumikim ng karne ng tao. Mas lalo ako nagulat sa sinabing yon ni Lolo Usok. Teka, ano pong ibig niyong sabihin? Matagal na akong nagbabantay sa iyo. Nang una, na lumabas ang sintomas, wala kang naaalala sa tuwing kumakain ka ng hilaw na karne. Kaya hindi ka nagugutom dahil ako mismo nagpapakain sa iyo. Pero ngayon, malinaw na ang isip mo. Alam mo na ang nangyayari sa iyo. Biglang nanghina ang tuhod ko sa aking mga narinig mula kay Lolo Usok. Napaupo ako sa bangko at naluluha ang aking mga mata dahil sa aking mga natuklasan. Pero huwag kang mag-alala, Andoy. Ginawa ko ang lahat para maprotektahan ka. Kaya matagal ko nang inaalok sa iyo ang aking singsing na may mutya ng mata ng musang. Nang sa ganun, magkaroon ka ng proteksyon at may tago ang iyong anyo bago ka pa maging ganap na aswang. Ano? Ganap na aswang? Magiging aswang ako, Lolo Usok? Oo, kapag hindi ka naagapan, bago sumapit ang bilog na buwan, tuluyan ka ng magiging aswang na sigbin. Mawawala ka sa iyong sarili at magiging sunod-sunuran ka na sa iyong supremo. Ngunit kung suot mo ang aking singsing, kahit papano, mapipigilan ang pagkalat ng hawa ng aswang sa buong katawan mo at maitatago nito ang tunay mong pagkatao. Diyos ko, bakit po ito nangyayari sa akin? Dahil alam ng Diyos na kaya mo. Tandaan mo, walang ibinibigay na pagsubok ang Panginoon na hindi kayang solusyonan. Hinubad ni Lolo Usok ang kanyang singsing at iniabot niya yun sa akin. Pinagmasdan ko yun bago ko hinawakan. Kumislap yun at napatingin ako sa matanda. Sige na, isuot mo na yan. Talagang para sa iyo ang singsing na yan. At bukod dyan, magtataglay ka ng kakayahan ng isang musang. Imbis na aswang, magiging isa kang mabangis na musang na magiging tagapagligtas ng mga taong mabibiktima ng mga aswang na sigbin. Isinuot ko ang singsing sa aking hintuturong daliri. Nang naramdaman ko ang lamig ng singsing sa aking balat, biglang nanakit ang aking mga mata dahil sa malakas na liwanag na lumabas roon.
Manginginig ang katawan at kalamnan mo dahil sa epekto ng malakas na puwersa ng kapangyarihang taglay ng mutya. Magiging matalas ang iyong paningin, pakiramdam at bibilis ka sa pagkilos. Maya-maya lang ay nawala ang aking sakit na nararamdaman sa aking mga mata. Kasunod ng pagginhawa ng aking pakiramdam, pati na ang iniinda kong sakit sa binti ay bigla ring nawala. Hindi na sa akin gumagana ang singsing dahil matanda na ako. Ngayon na ikaw na ang bagong tagapangalaga niyan, ikaw na ang pupuksa sa mga nilalang ng kadiliman. Grabe. Wala po akong masabi sa mga natuklasan ko mula sa inyo. Pero Lolo Usok, kung may singsing na po ako ng mutya ng mata ng musang, papatay pa rin po ba ako ng hayop para kumain? Oo, sapagkat ang anyo mo lang naman ang itinatago ng singsing. Ngunit ang kilos mo ay saswang pa rin. Kakain ka pa rin ng hilaw na karne ng hayop. Pero kung may isang tao ang makakapagpagaling sa hawa mo ng aswang, saka lamang mawawala ang hawa ng sigbin sa iyong katawan. Teka, si Hector po. Alam niyan tungkol sa gamot. Alam ko, siya nga ang tinutukoy ko. Matagal ko nang alam kung ano talaga ang pakay niya rito. At nagkausap na rin kami. Kailangan mong ipagtapat sa kanya ang katotohanan. Dahil ikaw naman ngayon ang nangangailangan ng tulong niya, Andoy. At ano na naman ang mga pinag-uusapan nyo, ha? Sabay kaming napalingon ni Lolo Usok sa kinaroroonan ni Tasyo nang magsalita ito. Wala kaming pinag-uusapan. Teka, bakit ba narito ka? Sinusundo kayo. Isa pa, bakit kausap nyo na naman ang pilantod na yan? Sabay duro sa akin ni Tasyo. Nagkatinginan naman kami ni Lolo Usok. Uuwi na ako. Halika na, Tasyo. Sumama ka na sa akin. Baka manggulo ka na naman. Masamang tingin muna ang ipinukol sa akin ni Tasyo bago siya tuluyang umalis kasama si Lolo Usok. Isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawalan ko nang balikan ko ang aming pinag-usapan ng matanda. Nagtataka ko kung bakit niya ako tinutulungan. Nang gabing yon ay naramdaman ko na pumasok sa loob ng bahay si Hector. Malalim na rin ang kanyang iniisip. Kaya naman, hindi niya na ako nakita na nakaupo sa bangko. Agad akong nahiga at ipinikit ang aking mga mata. Ngunit pagsapit ng hating gabi, muli akong dinalaw ng masamang panaginip. Napabalikwas ako ng bangon. Nagugutom na naman ako. Inilinga ko ang aking paningin sa paligid habang hawak ang aking sikmura. Tumalas ang aking pangamoy dahil naaamoy ko sa hangin ang amoy ng baboy ramo. Agad akong kumilos para puntahan ang kinaroroonan ng hayop. Pagdating ko sa kakawyan, nakita ko ang baboy ramo. Panay ang dukal niya sa lupa gamit ang kanyang nguso. Agad ko siyang sinunggaban. Winakwak ko ang kanyang tiyan. Hinugot ko ang kanyang lamang loob. Saka ko nilantakan sa aking palad. Pagkatapos ay sinipsip ko rin ang kanyang dugo. Saka ko lang napansin ang itsura ng aking mga kamay. Totoo nga sinabi ni Lolo Usok. Hindi na lumitaw ang balahibo ko sa balat. Pagkatapos kong mabusog ay tumayo ako. Inilinga ko ang aking paningin sa paligid. Ngunit nagulat ako nang tumambad sa aking harapan ang 3 aswang na sigbin. Bigla silang umatake sa akin, ngunit naiwasan ko ang kanilang mga kalmot at kagat. Hanggang sa gumanti ako sa kanila ng kalmot. Tinamaan ko sa dibdib ang isa sa kanila at bumagsak ito sa lupa. Nagkikisay ang kanyang katawan na para bang nakukuryente. Nilapitan ko siya at dinukot ko ang kanyang lamang loob hanggang sa tuluyan na siyang namatay. Ngayon kayo umatake sa akin. Lintik lang ang walang ganti. Ito na simula ng magiging katapusan yung lahat. Umatras ang mga ito dahil sa takot, lalo na nang biglang lumitaw
ang malakas na liwanag mula sa aking singsing. Tinakloban nila ang kanilang mga mata, kaya hindi nila naiwasan ang pagtama ng aking saksak sa kanilang katawan gamit ang aking matatalas na mga kuko. Bumula ang kanilang bibig habang tumitirik ang kanilang mga mata hanggang sa lumiyab ang kanilang katawan at naging abo. Talaga palang makapangyarihan ang mutya na to. Ang galing! Pagkatapos ng labanan namin ng mga aswang, binalikan ko ang katawan ng baboy ramo at muli kong isinubsob ang aking bibig sa katawan nito. Pero bigla akong natigilan nang marinig ko ang boses ni Hector mula sa aking likuran. Andoy? Andoy, ikaw ba yan? Dahan-dahan akong tumayo habang nakatalikod ako sa kanya. Gusto kong tumakbo at hindi harapin si Hector. Ngunit yun na ang tamang oras para malaman niya ang buong katotohanan tungkol sa akin at para makahingi na rin ako ng tulong sa kanya. Humarap ka sa akin, Andoy. Alam kong ikaw yan. Hector, magpapaliwanag ako. Sabi ko habang unti-unti akong humaharap sa kanya. Nakita ko ang luha sa kanyang mga mata, pati na ang panginginig ng kanyang katawan. Ganon din ang bakas ng takot sa kanyang muka. Dahil sa kanyang reaksyon, hindi ako makatingin sa kanya. Hindi mo na kailangan magpaliwanag sa akin. Dahil nakita ko ng lahat. Pero mali ang iniisip mo. Hindi ako masama, Hector. Hayop lang ang kinakain ko. Hindi ako pumatay sa mga biktima, maniwala ka. Alam ko. Kaya hindi mo na kailangan magpaliwanag. Hindi naman kita inuhusgan eh. Sa ilang araw natin magkasama, alam ko mabuti kang tao. At handa akong tulungan ka. Handa akong alisin sa katawan mo ang hawa ng aswang. Gagamitin ko sa iyo ang bertud ng katas ng sambong. Pero, bakit mo ako tutulungan? Dahil minsan mong iniligtas ang buhay ko. At may utang na loob ako sa iyo. Halika, umalis na tayo rito. Baka mamaya may makakita pa sa'yo rito. Ano, may masakit ba sa'yo, ha? Nasugatan ka ba ng aswang? Teka, sadali ang kamay ko. Nakikiliti naman ako sa'yo. Ano ba nangyayari sa'yo? Ayos lang naman ako. Akala ko pa naman matatakot ka sa akin dahil nalaman mong aswang ako. Hindi ako matatakot sa'yo. Kaibigan kita, di ba? Pagkatapos ng gabing yon, ay mas naging mabuti sa akin si Hector. Palagi niya akong kinakausap at palagi niya akong pinapainom ng katas ng sambong. Kung minsan, dinadalhan niya ako ng kumot. Kung hindi naman, ay binabantayan niya ako sa pagtulog at nagdadala ng hilaw na karne, ng baboy o kaya naman ay ng kambing. Sobra akong nanibago sa kabaitan ni Hector na yon sa akin. Kaya ng isang gabi, nang mahuli ko siyang nakabantay sa akin, ay kinausap ko na siya. Ano ba nangyayari sa'yo, Hector? Hindi ka naman dating ganyan, ah. Alam mo, kinakabahan na ako sa kabaitan mo. Aalis ka na ba? O di kaya naman nagpapaalam ka na dahil mamamatay ka na? Hindi, sira ulo. Walang ibang ibig sabihin ang ginagawa ko para sa'yo. Bukal na pagtulong lang talaga. Sigurado ka? Iba kasi ang dating sa akin Baka naman, nagkakagusto ka na sa akin ha. Hoy, hindi tayo talo. Dahil sa sinabi ko, binatukan niya ako ng malakas at ang seryoso naming pag-uusap ay nauwi sa kulitan at tawanan. Maya-maya pa ay muli kaming sumeryoso sa pag-uusap habang nakaupo kami sa bangko. Pero bakit mo nga to ginagawa, Hector? Pati ang gamot na matagal mo nang ginawa, ginamot mo rin sa akin. Napakabait mo ngayon at para bang merong kakaiba sa'yo. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Hector bago siya malungkot na tumingin sa akin. May naaalala lamang akong isang tao
Isa pa, namimiss ko na rin ng mga magulang ko. Nag-aalala ako para sa kanila. Kung namimiss mo sila, umuwi ka na muna. Mag-iingat ka lang na huwag kang makita ng mga aswang na naghahanap sa'yo. Di ko magagawa yun, Andoy. Dahil pinababantayan na ni Apong ang lahat ng mga daanan sa baryo namin. Ano? Sino naman si Apong? Siya ang supremo ng mga aswang. Ganon? O ano nang binabalak mo ngayon? Ang manatili sa tabi mo hanggat hindi ka tuluyang gumagaling. Sus! Grabe kang hirap mong basahin. Para kang maraming tinatago sa akin. Wala akong tinatago sa'yo. Basta masaya lamang ako dahil nakilala kita. Ngumiti sa akin si Hector, ngunit ang tuwang yon ay napalitan ng pag-aalala nang marinig namin ang ingay sa paligid. Hector, umanda ka. May mga aswang sa paligid natin. Bilisan mo. Kunin mo na mga gamit sa loob. Pati ang itak mo, ihanda mo rin. Nakikita ko sila. Papunta na sila sa kinaroroonan ng maraming bahay. Kung gano'n, sasalakay sila sa mga tao. May nakikita akong isang lalaki sa gitna ng pangkat ng mga sigbin. Malaki ang katawan niya at marami siyang suot na kwintas. Diyos ko, si Apong ang nakikita mo. Sa palagay ko, alam na nila kung nasan ako. Pero saan kaya sila pupunta? Halika na, bilisan mo. Susundan natin sila. Mausay ka rin naman makipaglaban, di ba? Sa palagay ko, hindi lang ikaw ang pakay nila sa lugar na to. Teka, sandali lang. Ano bang binabalak mo, Andoy? Aatakihin ko sila para malaman nila na hindi sila pwede rito. Na mayroong bagong tagapagbantay sa baryong to. Hindi ko na hinintay ang sasabihin pa ni Hector. Mabilis akong tumakbo habang nakasunod sa pangkat ng mga sigbin. Hindi nga ako nagkamali. Pinuntahan nila ang bahay ni Lolo Usok. Pinalibutan nila ang bahay ng matanda. Mula sa aming pinagtataguan, nakita ko ang pagtaas ng kamay ni Apong bilang hudyat ng sandaling pagtigil ng kanyang mga alagad. Lumabas ka dyan, Usok. Alam kong buhay ka pa. Nakarating sa akin na buhay pa ang dating manunugis ng aswang. Nagulat ako sa aking mga narinig. Dati palang manunugis ng aswang si Lolo Usok. Maya-maya pa, lumabas ang matanda. Sa pagkakataong yun, bigla kong kinabahan para sa kaligtasan niya. Kasama nito si Tasyo, na bakas sa muka ang labis na takot dahil sa mga nilalang na tumambad sa kanilang harapan. Lolo Usok, sino sila? Anong klaseng nilalang sila? Mga aswang sila, Tasyo. Sige na, tumakas ka na. Iwan mo na ako rito. Hindi. Hindi po kita iiwan, Lolo. Sasamahan ko po kayo. Hindi ikaw ang tunay kong sadya, Usok. Ang tunay kong sadya ay ang lalaking naligaw at nagtatago sa baryong ito. Ang albularyong naglakas ng loob para kalabanin ako. Wala siya rito. At hindi ko siya kilala, Apong. Isa pa, wala ka nang mapapala sa akin. Matanda na ako. Kung balak niyo akong patayin, sige na, patayin niyo na ako. Hindi ako natatakot sa inyo. Hindi ka ba kamo natatakot? Hindi ba't nung huli tayong magkasagupa? Nagtago ka sa bahay ng isang albularya. Nagtago ka sa silong ng bahay nila habang iniligtas mo ang buhay mo. At ang masaklap, nadamay ang pamilya ng albularya dahil sa kaduwagan mo. Pagkatapos ngayon, sasabihin mong hindi ka natatakot sa akin? Hindi agad ako nakapagsalita nang maintindihan ko kung sino ang albularyang tinutukoy ni Apong. Kung ganon, si Lolo Usok pala ang dahilan kung bakit ako napilay at kung bakit nasira ang buhay ko. Dahil inatake kami ng aswang. Tangka sana na magpapakita na ako sa kanilang lahat. Nang hawakan ako ni Hector sa kamay, umiling siya habang naluluwa ang kanyang mga mata. Maya-maya pa,
Muli kong narinig ang boses ni Lolo Usok. Oo, tama ka. Naduwag ako. Isang bagay na sobra kong pinagsisiyan sa buong buhay ko. Ngunit umaasa ko na buhay pa rin ang pamilya ng albularya na si Trina. Dahil hindi hahayaan ng Diyos na magtagumpay ka. Palagi ako nagtatagumpay, Usok. Lalo na ngayon na nasa harapan kita. Sige mga alagad ko, patayin niyo ang inutil na manunugis na yan. Ang iba naman sa inyo, halugugin niyo lahat ng mga bahay rito. Hanapin niyo si Hector! Sabay-sabay na kumalat ang mga alagad ni Apong para sundin ang utos nito. Nakita ko ang dalawang aswang na lumapit kay Lolo Usok. Biglang humarang naman si Tasyo at may dala siyang itak. Sige, subukan niyo na nasaktan ang lolo ko! Magkakamatayan tayo dito! Umalingaw-ngaw ang malakas na tawa ng supremo ng mga aswang na si Apong nang makita ang nanginginig na kamay ni Tasyo. Manag-mana ka talaga sa lolo mo. Isang duwag. Sige na, Tasyo, iwan mo na ako rito, Apo. Mapapahamak ka lang dito. Sige na, iligtas mo na ang sarili mo. Mula sa aming pinagtataguan, kitang-kita namin na biglang inatake ni Apong si Tasyo. Nahawakan nito ang kamay ng binata at inihagis papunta sa kakahuyan. Saka kinalmot ang dibdib nito. Para siyang kidlat sa bilis kumilos. Napalunok ako ng laway. Hindi biro ang lakas ng magiging kalaban ko. Nang matapos si Apong kay Tasyo, nilapitan naman ito si Lolo Usok at sinakal sa leeg. Hindi na ako nakapagpigil at nagpakita na ako sa kanila. Bitiwan mo, matanda! At ako ang harapin mo! Diablong buwang ka! Saglit na tumigil ang mga aswang sa pagsira sa bahay ni Lolo Usok. Ganon din ang supremo ng mga aswang na si Apong na tumingin sa akin. At sino ka naman na pakialamero ka? Baka gusto mo na rin mamatay. Hindi ako mamamatay rito, kundi ikaw at ang mga alagad mo. Kaya bitiwan mo na si Lolo Usok at ako ang harapin mo. Sa akin kayo may utang, kaya nararapat lamang na sa akin din kayo magbayad. Utang? Bayad? Ano bang pinagsasasabi mong kutong lupa ka? Ako ang anak ng albularyang pinag-uusapan nyo. Ako ang batang inilisan nyo ng karapatan na magkaroon ng kumpletong pamilya. At ngayon naman, kayo naman ang sisirain ko! Tignan mo nga naman ang pagkakataon, Usok. Malaki na ang batang iniligtas mo. Mukhang sabay pa yata kayong mamamatay rito. Pagkasabi nito, ay inihagis niya sa akin si Lolo Usok. Agad ko namang nasalo si Lolo Usok na labis namang ipinagtaka ni Apong. Teka, huwag mo't sabihin nagtataglay ka ng butsa. Bakit? Natatakot ka ba? Ngumisi ang pinuno ng mga aswang habang ibinababa naman sa lupa si Lolo Usok. Mag-iingat ka sa kanya, Andoy. Pambihira ang lakas niya. Huwag niyo po akong alalahanin. Tulungan niyo na po si Tasyo. Lumayo po kayo rito. Isama niyo si Hector para magamot po ang sugat ni Tasyo. At saan niyo balak pumunta, ha? Tumingin si Apong sa kanyang mga alagad. Sumenyas ito ng pag-atake at sabay-sabay silang sumugod sa aming kinaroroonan. Agad akong kumilos. Itinutok ko sa kanila ang aking matulis na mga kuko at sinalubong ko sila ng kalmot habang ang iba namang aswang ay tumayo sa likod ni Apong at pinapanood kung paano ako makipaglaban. Lahat ng tamaan ng aking kalmot ay bumabagsak sa lupa habang nagkikikisay ang katawan at bumubula ang bibig na parabang nakukuryente at nalalason. Agad silang namatay dahil sa liwanag naman na lumitaw mula sa aking singsing. Nasilaw ang lahat ng alagad ni Apong. Tanging siya lamang
ang nananatiling nakatayo. Tapos ka na bang umatake? Hako tong lupa. Pwes, ako naman. Hindi ko namalayan kung paanong nakalapit sa akin si Apong at nasakal niya ako sa leeg. Ibinalibag niya ako ng malakas sa lupa. Pagkatapos, hindi pa ako nakakabangon. Hinawakan naman niya ako sa leeg. Sa sobrang niyang bilis, lahat ng pag-atake niya sa akin ay tinanggap ko. Mahina ka lang pala. Hindi ka karapat-dapat sa mutya. Umalingaw-ngaw ang malakas niyang tawa habang sakal-sakal niya ako sa leeg. Naramdaman ko ang pag-angat ng aking mga paa sa lupa. Walang kwenta ang mutya kapag hindi marunong ang gumagamit na may suot nito. Isa kang inutil. Isang mahinang nilalag. Hindi! Hindi ako isang inutil! At hindi ako mahinang nilalang! Sumigaw ako ng malakas at sinuntok ko siya sa muka. Lumiwanag ang aking singsing at bumalot ang liwanag na yun sa aking kamao, paakyat sa aking balikat. Inatake ko ng suntok ang supremo ng mga aswang. Tinamaan ko siya sa dibdib at kahit mabilis pa siyang kumilos, hindi siya nakaiwas sa kamao ko. Palagi ko siyang tinatamaan ng lumiliwanag kong kamao na parabang may suot akong liyabe. Bawat pagtama nun, nakikita ko na dumidiin pa yon sa kanyang dibdib. Tadtad ng sugat si Apong nang tumigil ako. Wala nang nagawa ang mga alagad nito kundi ang itakas ang kanilang pinuno, kasabay ng paglaho ng liwanag sa aking kamao. Saka naman lumabas sa pinagtataguan niya si Hector. Dala ng labis kong galit sa hindi nito pagtulong sa amin. Nasuntok ko siya sa mukha. Hindi ko akalain na magtatago ka lang at hahayaan mo kami makipaglaban sa mga aswang. Duwag ka, Hector! Duwag! Hinaplos ni Hector ang dugo mula sa kanyang pumutok na labi, saka muling tumingin sa akin. Iniisip mo ba na hindi kita tinulungan? Sandali lang, huwag kayo mag-away. Nagkakamali ka, Andoy, sa pag-uusga kay Hector. Hindi po ako nagkamali. Kung tutuusin, siya ang dahilan kung bakit sumalakay ang mga aswang sa baryo natin. Tapos magtatago lamang siya para hayaan tayo mamatay. Tama ba yun? Hindi siya ganun tao. Tignan mo ang pinanggalingan niyang lugar. Nakatambak ang mga aswang sa bahaging yon. Inatake at pinatay niya ang mga sigbin. Naaatake sana sa mga tao. Dahil sa kanya, hindi napahamak ang mga tao rito. Napasulyap ako sa itinuro ni Lolo Usok. Lahat nga ng mga aswang na naroroon ay nakaandusay sa lupa at wala ng mga ulo. Lahat sila ay pinatay ni Hector. Teka, sandali. Ikaw ba may gawa nun sa kanilang lahat? Oo. Bago mo sana ako sinuntok, nagtanong ka man lang sana. Bida-bida ka kasi. Yan ang napapala mo. Halina po kay Lolo Usok. Gagamutin ko po muna si Tasyo. Nasugatan siya kanina dahil sa kuko ni Apong. Nilampasan nila akong dalawa habang pinagtutulungan nilang alalayan si Tasyo. Nagkamali ako sa aking nagawa, kaya hindi ako pumasok sa loob. Para ako napahiya. Umalis ako sa lugar na yon at mas pinili kong umuwi sa bahay. Naupo ako sa bangko at tumanaw sa kakahuyan. Nasaan na nga kaya ang mga magulang ko? Naaalala pa kaya nila ako? Pinagmasdan ko ang aking mga kamay habang nakatitig ako sa singsing. Naalala ko na ang kabutihan na ipinakita sa akin ni Lolo Usok ay pagbabayad lamang pala sa pagkakamaling nagawa niya noon. Nahiga ako sa bangko dahil sa aking pagod. Agad akong nakatulog. Kinabukasan, narinig ko ang pag-uusap ni na Hector at Lolo Usok habang sila ay nasa tabi ko.
at nakabantay. Siguro po'y kailangan ko nang umalis. Nag-aalala na po ako sa aking mga magulang. Baka hanapin po ni Apong ang aking ama at ina para gamiting pain laban sa akin. Sige, puntahan mo na sila. Ako na muna ang bahala kay Andoy. Huwag niyo po siyang papabayaan. Sige ho, aalis na po ako. Nang marinig ko ang bagay na yon, mabilis akong napabalikwas ng bangon. Aalis ka? Paano ang panggagamot mo sa akin? Naituro ko na kay Lolo Usok ang mga dapat niyang gawin sa bertud. Kailangan ko makita sina nanay at tatay. Nag-aalala kasi ako na baka gamitin sila laban sa akin. Aalis ka ba? Dahil sa ginawa ko sa'yo kagabi? Isa pa yon sa mga dahilan ko. Ayokong maulit ang nangyari kagabi. Ayokong merong mapahamak na ibang tao nang dahil sa akin. Kailangan ko na silang harapin. Kailangan matapos na ang pag-aasik nila ng lagim. Pagod na rin akong magtago. 13 taon na kaming nagpapalipat-lipat ng bahay. Ngayon na nahanap ko na ang taong matagal ko nang kinasasabik ang makita. Panahon na para mabuo ang aking pamilya. Napatingin ako kay Lolo Usok dahil sa kakaibang sinabi na yon ni Hector. Lolo Usok? Anong sinasabi ni Hector? Meron siyang binalikan sa lugar na ito dahil sa pagkakamaling nagawa nila noon. Nasira ang kanyang pamilya. Pareho pala kami na naging kapalaran ni Hector ah. Kaya pala nagkakasundo kami sa lahat ng bagay. Ang ipinagkaiba nga lang, pilay ako. Samantalang siya, normal. Hindi ko na patatagalin pa ang pagpapaalam ko. Huwag ka mag-alala, Andoy. Babalik ako. Pero kasama ko na ang mga magulang ko. May susunduin kami rito. Hindi na hinintay ni Hector ang magiging tugon ko sa sinabi niya. Mabilis siyang umalis sa baryo namin. Nanibago ko dahil mag-isa na lamang ako sa kubo. Ilang araw pa ang lumipas. Magmula nang umalis si Hector, naging normal na ulit ang buhay namin. At habang wala si Hector, ipinagpatuloy naman namin ni Lolo Usok ang pagsasanay. Si Tasyo naman, nagkaayos na kami at nagkasundo sa paggawa ng panlaban sa mga aswang, kagaya na lamang ng mga asin at mga bawang. Isang gabi, nagising ako at nakita ko si Hector. Nakaupo siya sa bangko habang nakayuko. Meron siyang kalmot sa braso at ginagamot niya. Napabalikwas ako ng bangon. Hector, ano nangyari sa'yo? Bakit may sugat ka? Inatake ako ng mga aswang habang papunta ako rito. Hindi ko na rin naabutan si nanay at tatay sa bahay namin. Ang kutob ko, hawak ni Apong ang mga magulang ko. Pero bakit hindi ka agad bumalik dito? Bakit tinintay mo pa na masugatan ka? Naghanap pa ako ng sangkap ng mga gamot para sa gagawin kong bertud. Hindi ko naman akalain na sa sugat ko rin pala yung magagamit. Teka, sandali lang. Kailangan matalian ang sugat mo. Ang lakas ng pagdurugo. Ginamot ko na yan. Kaya mamaya lang, titigil na rin ang pagdurugo niyan. Magsasalita pa sana si Hector nang marinig namin ang boses ni Apong mula sa aming likuran. Sinasabi ko na nga ba't bumalik kayo sa dati niyong tirahan. Ang bahay niyo ay narito at buo na kayong isang pamilya. Napakagandang pagkakataon. Sa wakas, makukuha ko na rin ang bertud. Wala sa akin ng bertud. Ubus na. Sinungaling! Narinig ko palang kayo nag-uusap ng kapatid mo. Ano? Kapatid? Anong sinasabi niya, Hector? Ang tanga mo naman. Hindi mo alam na si Hector ay kambal mo. Siya ang kapatid mo na mas piniling iligtas na mga magulang mo. Huwag ka maniwala sa kanya, Andoy. Huwag kang makinig sa kanya. Kambal? Ikaw ang kakambal ko. Ikaw ang kapatid ko na iniligtas ni nanay at tatay. Pero paanong... Teka, sandali lang, Andoy. Magpapaliwanag ako. Ako ba ang balak niyong sunduin dito, ha? Huwag ka na magpaliwanag.
Wala akong kapatid. Wala akong pamilya. Mukhang mabubuwag pa yata. Ang lakas ninyong dalawa na dahil nag-aaway kayo, nakakatuwa kayong panoorin. Bakit hindi kayo magpatayan? Lalo ka na pilay. Hindi ba't siya dahilan? Kaya naging miserable ang buhay mo? Hindi ako makapagsalita. Naguguluhan ako, kaya napahakbang ako ng papalayo sa kanilang lahat. Pero huwag ka mag-alala. Ako na maghihiganti para sa'yo. Kasama ko ang mga magulang mo. Hindi mo man lang ba sila mabatiin? Humawi ang mga alagad ni Apong at tumambad sa aming paningin ang pamilyar na muka ng aking mga magulang. May busal ang kanilang bibig, nakagapos ang kanilang mga kamay at may sugat sila sa katawan, habang ang kanilang mga mata ay may luha. Hindi ko alam ang mararamdaman ko ng mga sandaling yon. Ngunit bumalik ang galit at sama ng loob ko para sa kanila. Maya-maya pa, dumating na rin sina Tasyo at Lolo Usok. Andoy! Huwag ka magpapadala sa galit mo, iyo. Hindi ka totoong iniwan ng mga magulang mo para lamang iligtas nila ang buhay nila. Ang totoo niyan, ikaw ang iniligtas nila dahil nagpahabol sila sa mga aswang. Alam nila na naroroon ako at ibinili ka nila sa akin. Ang totoo pa niyan, hindi sila nagkaroon ng normal na buhay. Nagpalipat-lipat sila ng tirahan, kaya hindi ka nila kagad nabalikan. Totoo po ba sinasabi niyo, Lolo Usok? Oo, Andoy, maniwala ka. Totoo ang sinasabi ko. Mahal na mahal ka nila at hindi nila pinagsisiyan na iniwan ka. Dahil ang naging kapalit naman nun ay ang kaligtasan mo. Ang singsing, si Mando na yung ama, ang nagpapabigay nun sa'yo para protektahan ka. Kaya pakiusap, huwag mong isara ang puso mo sa kanila. Hayaan mo silang magpaliwanag. Tumigil kayo. Wala akong pakialam sa mga kadramahan ninyo. Ang kailangan ko ay ang bertud at ang singsing. Ibigay niyo sa akin ang mga yan. Hindi. Hindi namin to pagkakaloob sa'yo. Lalong-lalo na ang bertud. Dahil totoong wala na yun sa akin. Matigas kayo, ha? Sige. Gusto niyo ng madugong labanan? Ibibigay ko sa inyo. Umatras si Apong mula sa aming harapan. Unti-unti siyang nagpalit ng anyo. Nagkaroon siya ng dalawang mahahabang sungay. Nagkulay pula ang kanyang mga mata at mas lumaki siya. Nanlalaki ang aming mga mata nang tumambad sa aming paningin ang mukhang kambing na aswang. Agad siyang umatake sa akin ng kagat. Ngunit mabuti na lang nakaiwas ako. Habang sina Tasyo, Lolo Usok at Hector naman, hinarap nila ang mga sigbin upang iligtas ang aking mga magulang. Kaming dalawa ni Apong ang nagharap. Akin na! Ibigay mo sa akin ang singsing! Kunin mo! Kung kaya mo! Mabilis na lumapit si Apong sa akin. Tinamaan niya ako ng suntok sa aking dibdib. Tumalsik ako, ngunit patayo akong bumagsak sa lupa. Gumanti ako sa kanya ng isang malakas na suntok at sipa na tumama naman sa kanyang leeg. Ngunit hindi niya yun ininda. Sa halip, tumawa pa siya ng malakas na para bang nanunuya. Nilapitan niya ang aking mga magulang at sinakal niya ang mga ito. Nay! Tay! Hayop ka! Bitiwan mo ang mga magulang ko! Habang nakikipag-usap ako kay Apong, si Tasyo naman umikot sa likuran ni Apong. Mabilis niyang ibinuhos ang asin at bawang sa katawan nito. Si Hector naman ang tumaga sa balikat ng supremo ng mga aswang. Ang sakit! Mga hayop kayo! Magbabayad kayo! Andoy! Gawin mo na! Yun ang hudyat na ako naman ang kikilos para pabagsakin ang supremo ng mga aswang. Mabilis na humaba ang aking mga kuko sa daliri na para bang mga tari ng manok. Saka nagkaroon ng malakas na liwanag ang aking singsing at muling lumitaw
ang liwanag na bumalot sa aking kamao. Humanda ka! Ito na ang magiging katapusan mo! Dahil papatayin na kita! Isang malakas na suntok ang tumama sa muka ni Apong. Para akong musang na tumalon papunta sa kanyang kinaroroonan at kinalmot ko siya ng maraming beses sa kanyang dibdib. Tinabig niya ako ng kanyang braso, kaya tumalsik ako ng pasadsad sa lupa. Mabilis akong bumangon at kitang-kita ko ang pag-usok ng sugat sa kanyang dibdib. Hindi ko hahayaan na manalo kayo laban sa aking kapangyarihan. Malakas na umangil si Apong at ang lahat ng kanyang mga alagad ay lumapit sa kanya. Itinuro niya kaming dalawa ni Hector. Sumugod kayo mga alagad! Patayin niyo ang lahat ng humahadang sa akin! Sabay-sabay na umatake sa aming kinaroroonan ang mga sigbin. Sinalubong ko naman sila ng kalmot na tumama sa kanilang mga katawan. Agad silang namatay at naging abo dahil sa liwanag ng aking singsing. Si Hector naman na aking kakambal, umikot siya. Pinugutan niya ng ulo ang lahat ng kanyang mga kalaban. Nang maubos namin ang mga aswang na sigbin, saglit kaming huminto habang nakikipagtitigan sa supremo ng mga aswang na si Apong. Tol, kahit na anong mangyari, sikapin mo maging ligtas. Lalaban tayo. Pananagutan niya ang ginawa niya sa pamilya natin. Kayo naman po, Lolo Usok. Protektahan niyo po mga magulang namin. Oh, Hector! Gagawin ko lahat ng aking makakaya. Huwag kayo mag-alala. Nandito rin ako. Tutulong din ako sa inyo. Mag-iingat kayong lahat. Ikaw rin, Tol. Mag-iingat ka. Isang malakas na sigaw ang lumabas sa aming bibig nang sabay-sabay kaming umatake sa kinaroroonan ni Apong. Palitan kami ng pag-atake na agad namang naiiwasan at nasasalo ni Apong. Bawat pagsugod na ginagawa namin, tinatamaan din kami ng kalmot sa katawan. Nang makahanap ako ng pagkakataon, ginamit ko ang aking bilis. Umikot ako sa likuran ni Apong at doon ay maraming beses ko siyang pinagsususuntok. Bumagsak siya sa lupa at napaluhod hanggang sa nilaslas ni Hector ang leeg ni Apong, saka bumunot ng bote sa kanyang bulsa. Hindi ba't ito ang kailangan mo, ang bertud? Pues, laklakin mo to! Ibinuka ni Hector ang bibig ng supremo ng mga aswang. Habang abala ito sa pagtakip ng kamay sa nakabuka niyang sugat sa leeg. Nang mainom ni Apong ang bertud, lumapit ako at hinarap ko siya. Kinagat ko siya sa kanyang leeg. Winakwak ko ang kanyang tiyan hanggang sa bumagsak siya sa lupa. Nagkikikisay ang kanyang katawan habang nakatirik ang kanyang mga mata. Isang malakas na suntok ang ginawa ko na tumama sa kanyang muka. Lumuwa ang kanyang mga mata at nalagas ang kanyang mga ngipin. Kasunod ng pagliliyab ng kanyang katawan hanggang sa maging abo ito. Ganon din ang nangyari sa iba nitong mga alagad. Walang natira kundi ang bakas ng labanan ng gabing yon. Ayos! Natalo mo sila, Tol! Ikaw rin naman, di ba? Natalo mo rin sila. Kagaya ng pagpapakita ng tuwa ng isang magkapatid, nagyakap kami ng maigpit dahil sa labis na kaligayahan. Lumapit din ang aming mga magulang at niyakap kami na punong-puno ng pagmamahal. Humingi sila ng tawad sa akin at agad ko naman yung tinanggap. Ni sa panaginip ay hindi ko naisip na mabubuo pang muli ang aking pamilya. Nagpasalamat din kami kina Lolo Usok at Tasyo. Siguro naman, makatutulog ka na na mahimbing sa bahay ninyo at hindi ka na mananaginip ng masama. Opo, Lolo Usok. Napakabuti po pala ng Diyos sa akin. Hindi ko kagad nakita ang kabutihan niya dahil nakabatay lamang ako sa aking kapansanan at nakaraan.
Nakaupo kami noon sa bangko sa ilalim ng puno habang naghihintay ng pagkain na niluluto naman ni Natasio, Hector at ng aking mga magulang. Masaya kaming nagsalo-salo sa pagkainan. Naging magkaibigan na din kami ni Tasio na tuluyang nagbago at naging mabuting apo para kay Lolo Usok. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa akin labi habang kasalo ko silang lahat. Tuluyan na rin akong gumaling mula sa hawa ng aswang. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya. Lubos na nagpapasalamat. Andoy. Ang buhay ay parang puno. Walang puno ang namumunga nang wala ang ulan. Kaya yakapin mo ang unos ng buhay. Dahil sa hampas ng bagyo, doon tumitibay ang ugat mo. Dahil ang pagsubok ay hindi isang parusa, kundi pagkakataon upang tumibay ang ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng mga hamon sa buhay, natututo rin tayong magtiwala sa Diyos at mas lalong lumalago ang paniniwala sa Kanya. Ang pagkakaroon naman ng kapansanan ay hindi mo dapat ikahiya dahil mas mapalad ka sa taong normal, ngunit makasalanan, kapamilya, kapatid at kaibigan. Huwag tayong mapangusga sa kapwa. Kung ano at kung sino sila, sila ay dapat igalang at mahalin. Huwag natin silang ituring na kakaiba. Sa halip, tulungan natin silang harapin ang buhay nila ng mapayapa. Dahil may kapansanan man o wala, lahat tayo ay pantay-pantay sa mata ng Diyos na lumikha. Maraming salamat po sa walang sawa niyong suporta at pakikinig sa aking mga YouTube channel na mga kwento ni Apong Isaac at The Voice Addict. Hanggang sa muli.